SONA 2026 Super Radio DZBB Special Coverage. Himayin natin, Weng, ang naging SONA ni Presidente last year. Ano ba yung mga kanyang natupad, ang mga pangako At nung hindi SONA? natupad. At Ikaw, hindi natupad. Ikaw ang tatanungin, anong hindi natupad na pinakamabigat na pangako ng Presidente? Ako nakukulangan pa ako doon sa investigasyon sa flood control. No? Same, ako din. Oo. Medyo hindi satisfactory, no? Oo. As far as we're concerned. Pero ano yung mga naging sana? Ako sana sa edukasyon. Naging sana Oo. doon sa naging SONA ni Kuryente. Presidente. No? Yan, Yun. okay, Marami mga tayong SONA. issue tungkol dyan, mga kapuso. At dahil po dyan, tayo po magpapagabay sa ating guest po ngayon. Meron tayong live studio guest po ngayon, si Professor Dean Dumanhit, Political and Geopolitical Analyst. Lead convener din po siya ng Democracy Watch Philippines. At siya po ang Pangulo ng Strat-Base Group. Professor, magandang umaga. Thank you for coming over. Maganda umaga po. Magandang umaga sa inyo, Weng, Joel. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Thank you, Professor. Una sigurong tanong namin, ano yung mga sana doon sa naging SONA ni Presidente, yung mga hindi niya natupad na kanyang pinangako last year? Agree ako sa inyong dalawa na may kakulangan yung investigasyon sa flood control dahil siya mismo ang nag-angat ng isyong ito. Sentro ng kanyang SONA. Kaya magandang balikan yung mga investigasyon na nangyari. Maaring balikan nga natin sa Senado din sinasabing complete report ng Blue Ribbon ni Senator Lacson. Ba't ba hinahadlangan yan? Or yung patuloy na pag-aaral at mga investigasyon ng Ombudsman. Ano ba ang nagpipigil para magkaroon ng full implementation at talagang ma-execute kung panagutin ang dapat panagutin? On social issues or economic issues, klarong-klaro. Mula nung nakaraang taon, talagang may pagkukulang ang ating gobyerno para harapin yung number one concern ng tao, yung affordability ng kabuhayan. Ibig sabihin, mahal ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na bigas, pagkain. No? Paano ba ito pwedeng harapin? No? Dapat mag-isip ng interventions ng gobyerno. Sabi nga ng iba, balikan natin yung tariff. Ba't binibuwisan ang pag-import ng bigas at pag-import ng mais na nagpapababa naman ang presyo ng pagkaing chicken, manok, or baboy, no? Tapos naandyan din yung issue ng pinagaganda ba natin ang environment para magkaroon ng investment at trabaho. Kasi ang trabaho, yun ang sagot sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Or kung may trabaho naman, do we give them enough hours para yung trabaho nila is mas maganda ang kita nila para harapin ang mga economic challenges nila. Interventions like that na binanggit naman last SONA pero parang kulang. At dapat sa tingin ko pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Ang isa po sa mga intervention na ginawa ng Administrasyong Marcos ay pinarami yung ayuda. 'Di ba? Kaliwat kanan ng ayuda natin, Professor Dindo Kung kayo po ang tatanungin, nakatulong ba 'yon? Yang ayuda, iba ang aking pananaw dyan. No? Maganda ang ayuda for intervention at a certain moment. It worked during COVID. Pero mahirap yung nag-aayuda ka ngayon. Sana klaro kung sinong pinagbibigyan. Klaro na diretso sa recipient yung ayuda. Walang korupsyon o walang politika. Ang mas malungkot ay nag-ayuda ka nga, pagdating naman lang sa tindahan, mahal ang presyo ng bilihin. Hindi sapat Pagdating yung na ayuda. sa palengke. So sa akin, ayuda as a short intervention, pero may intervention din tayo. Paano mapapababa ang presyo ng bilihin? Hindi through kadiwa or mga centers ng government, but sa tunay na market, di ba? Yung palengke, tindahan. Yun ang dapat maramdaman natin. Kundi sa kanila ay gobyerno, tinulungan tayo. Pero pag tinanong sila, kamusta ba ang kabuhayan, mahirap pa rin ang buhay, mahal ang bilihin. Speaking of ayuda, bago natin iwanan yan, ang problema kasi sa ayuda, Weng, may mga additional ayuda ngayon, di ba? May bago yung 2,000 pesos para doon sa mga deserving individuals. Pero yung kinukunan mo ng pambigay ng ayuda, no? Yung parang walang tulong na natatanggap sa gobyerno, yung mga middle class, di ba, Weng? Ang problema kasi sa ayuda, parang ang mensahe mo doon sa kinukuha ng buwis, yung mga taxpayers, kumayod pa kayo ng todo. Kasi kailangan namin ng pambigay ng ayuda. Pagka kinapos kami ng pambigay ng ayuda, uutang kami ng pangayuda. Utangin natin. Sino magbabayad nun? Tayo pa rin. So parang neglected sector yung middle class sa gobyerno. At parating yan ang hugot ng mga middle class. Parang wala yata kaming ganansya sa gobyerno ngayon. Totoo yan, Joel, lalo na yung ang middle class natin, mayroon pang lower middle class na Yes. pag nahihirapan sa buwis,
maliit ang take-home pay, kaya nga binanggit ko yung kakulangan ng trabaho, pero kakulangan din ng kita. Maring hindi nga sila humihingi ng higher wages, pero yung kita line hindi nagiging sapat dahil binibwis sila. So baka kailangan din natin minsan tax relief, sabi niya ba. Pero pag wala tayong buwis naman, walang pamimigay na ayuda. Pero ang katanungan talaga dun ay kailangan natin i-balance. No? Maaring ma-manage yung ayuda, namimigay, marami na nagtatamasa, pero paano naman yung nagtatrabaho na hindi nabibigyan na ayuda, bumababa pa ang kita dahil patuloy ang buwis at idadagdag mo pa yung issue ng corruption. Binibwisyo na kami, nananakaw pa ang aming pera, no? Na dapat magtamasa tayong lahat. So these issues needs to be addressed by government and it needs to be clear na may nangyayari, may ginagawa at nakararating sa taong bayan or nakikita nila through different programs of government. Sa tingin niyo, Professor, sa kabuuan ng Administrasyong Marcos, hindi pa siyempre kasama yung mga coming years niya pa, ang pinakamalaking kahinaan o naging failure ng administrasyon ay pagdating po sa ekonomiya. Lalo na yung papaangat ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Agree ako dyan, Weng, no? Dahil kami, sa StatBase, pinag-aaralan namin to, 4 na administrasyon na mula 2004, nakita namin ang pagbaba sa suporta sa pagtitiwala ng taong bayan sa Pangulo noong July 2024. Doon tinamaan yung issue ng tumataas ang presyo ng bilihin kahit paano. Tapos pumasok siya sa eleksyon, mabigat ang tinatawag natin affordability. Hindi pa nga tayo shortage, but affordability ng bilihin, no? At pagkain ang at the core of this. Nag-intervene ang gobyerno. Kitang-kita natin yan nung June 2025. So makita nyo may datos, no? Yes. 2025, nag-intervene at napababa ang presyo ng bilihin. Pumalo ng 10% ang support kay Presidente. Tapos, sabi nila, ay pero nagrereklamo ang magsasaka. So minsan, sino ba talaga ang magsasaka? Kasi sa akin nga, bakit natin sila binibigyan din ng subsidy? Ang daming pondo para sa kala, but they do not produce. So akin ang katanungan, it's a challenge for the government to balance that. Yung consumer na nakararami across sector, from middle class to the poorest, mahirap ang buhay. Baka kailangan natin, no? Kasi nung panahon ng COVID, nagtanong ako sa ibang mga government official, mga technocrats, sabi ko, paano nyo na-manage yung ekonomiya? Takot ang tao, walang trabaho. Sabi nila, una nagamit dyan yung rice tarification law. Intervention, hindi naman ito palagi dapat. Tapos sabi ng ibang ekonomista naman, dapat din magkaroon tayo ng corn tarification para mapababa naman yung feeds, yung kinakain ng baboy at saka ng manok. Simple lamang bagay. Of course, sasabihin ng iba, pero mababawasan ang buwis natin. Sabi ko nga, mahirap sa pag-usapan yung buwis kung ninanakaw rin naman nyo yung pera ng bayan. So it's a challenge for government to address these basic concerns ng tao. Kasi kaya kami naggagawa quarterly ng mga surveys na ito kasi ito ay tulong namin sa gobyerno. It might be misinterpreted as atake, pero sa amin hindi. Ito ang hinanaing ng tao. Maganda sana kung may programa ang gobyerno or mamulat man ang gobyerno at tutukan kaysa madami pang pag-uusapan. Napakasimple ang binabanggit ng taong bayan. No? Dikit-dikit pa nga ang percentage. That means top concern nila ay una, mahal ang bilihin. Baka magutom kami, hirap kami. Pero naandyan din ang corruption. Tapos naandyan din ang kakulangan ng trabaho. For the first time, dikit-dikit yung numero. So mukhang konektado na may demand. No? Lumalaki ang demand ng taong bayan sa 3 isyong ito. Sana yung SONA is just a start. Banggitin ng pamahalaan, banggitin ng Pangulo, at yung programa. Then, government agencies starts focusing in achieving this para ang Pangulo natin tumapos ng kanyang termino in the next 2 years in a strong position. No, binibigyan natin siya ng pagkakataong harapin ito. Kasi we would like the President to succeed because he has succeeded in some areas like hosting the ASEAN, succeeded yung paninindigan natin sa West Philippine Sea na dapat ipatuloy, pero may kakulangan sa internal challenges ng ating bansa. Pero may ibibida si Presidente, upper middle class country na tayo. Yes. Yun ang maganda nga, no? Ramdam ba natin yun? Ano ibig sabihin nun Ang maganda sa upper pangkaraniwang middle class tao? natin ay, that means ang ekonomiya natin ay patuloy na lumalaki. Ang pagpatuloy na lumalaki niyan, of course, humina lamang tayo end of last year, saka nitong first quarter. Ang rason naman doon, the flood control challenges or corruption,
mukhang nag-hesitate ang Department of Budget and Management Yes. or naghigpit sa release ng pondo kaya humina din ang ating ekonomiya. But it simply reflects that years and years of economic success. That means lalaki ang ating ekonomiya. Pag lumaki, naaangat mo ang taong bayan. Which totoo naman yan, bumaba ang naghihirap pero siyempre sa laki ng ating populasyon. Pag sinabi mong 16%, 20%. Malaki din yun. Ilang milyon pa rin yun. Malaki diba? din yun. So hindi oo. nila nararamdaman yung issue na yan. So mas maganda sana nga ay magkaroon ng intervention, bigyan ng pagkakataon itong mga sektor na ito, magkaroon ng trabaho, guminhawa ang kabuhayan nila dahil sa trabaho, at maging affordable ang kabuhayan. Kasi nga sila yung, pag magdagtatanong tayo, hirap ba kayo? Sila yon. Gutom ba kayo? Sila yon. Sabi ko nga, maliit na percentage among the 80% of us, but that's still 20 million or more sa laki ng population natin. Maganda sana yung pag-angat natin as an upper middle income country kung umaangat tayo lahat. Yung tinatawag nilang the challenge of inequality sa ating bansa. May naiiwan. May trickle down. Ano daw ang trickle down effect niyan? Diba? Ang trickle down effect niyan, dyan importante ang gobyerno kasi kayo yung nag-i-intervene. Yes. Hindi na private sector yan. Ang private sector, ang rason minsan na nagpapaginawa sa ating ekonomiya. Investment nila, nagiging trabaho. Yung trabaho, nagiging panggasta ng taong bayan. Nagkakaroon tayo ng consumption o yung mga OFW natin, nagpapadala ng pauwi. Or yung mga tinatawag nating call center or BPOs, kumikita. Kaya nga mas maganda kung mapalakas din natin ang manufacturing sector. Yes. This could provide opportunities for people below poverty line, tinatawag nating relative poverty, na may skills, may napag-aralan naman, kulang lamang ang pagkakataong kumita kasi walang trabaho. Alright. Nako, Professor, nabitin kami. Pwede ba natin magkaroon ng part 2 nito, no? Hindi, siguro pwede ulit natin bukas kasi bukas naman, hahimayin natin ano yung Sige SONA nga, 2026 na presidente. Part 2 tayo, ha, Para Professor. sa inyo. Thank you, sir. Thank you so Sorry. much for your time, ha? Bitin kami. Si Oo. Professor Dindo Manhit, political and geopolitical analyst, lead convener ng Democracy Watch Philippines. Pangulo rin po siya ng Strat-Based Group, mga kapuso.